Pag minsan kasi, yung common mistake, ang goal nung mga tao, ng negosyo, mapuno palagi, pero hindi nang laging goal eh. Pero pwede kang hindi napupuno, pero kumikita ka. Kasi, basically, alam mo na yung, ano yung environment nung ano eh, nung sa gym mismo. So basically, alam mo na pa paano humarap sa mga kliyente, at saka ano yung sasabihin mo. Kasi ito rin eh, alam mo ba na maraming nanonood kasi doon sa mga videos ko na wala talagang background. Kumbaga gusto ko magnegosyo, pero at that time, nung napanood lang, di ko alam kung anong negosyo. Eh, maganda yung gym. Pumasok ako sa gym. So, eto sila, ginaguide ko pa to sila eh. Pero say ho, mas madali yung ano, gagawin ko parang guidance after nung pag nag-operate ka na. Saka sir, nasa late 30s na din ako. So, ang iniisip ko na, medyo kailangan nandun pa rin sa industry na yun, pero medyo nagle-level up na yung yung mga ganung bagay. Tama yun, sir. Tama yun. Actually, yung seminar namin sa Lipa, yun yung topic ko. Kasi marami doon na umattend na PT, di ba? So, saan ka matatapos after ng pagiging PT mo? Kasi hindi pa pwedeng matitigil doon eh. Ganun tayo, kailangan mag-level up tayo. Ano yung susunod? Eh ngayon, doon sa industry mo, may experience ka na, yun ang maganda, doon ka rely. Kaysa sa lilipat ka lilipat ka pa uli ng ibang industry na hindi related to. So parang ka nagsisimula uli ng panibago. Tapos yung sinasabi ko doon sa sir, yung sinasabi ko palagi doon sa mga videos ko, kagaya niya, di ba? Nagpipiti ka. May dalawang kliyente na papasok sa gym. Yung isa, magpapapiti sa'yo, yung isa, hindi. Tapos, yung isa na hindi, bahala na, magsa-search na lang ako sa Google. Kasi nakita ko naman madaling pumayat eh. So, sa tingin mo, doon sa dalawa, sino yung mas may possibility na mag-i-improve yung katawan? Yung isa na nagpapiti sa'yo o yung isa na bahala na? Yung nagpapiti sa'yo. Good. So, ganun din yung sinasabi ko doon sa gym business. So, sa gym business, pag minsan nakikita natin na, uy, umasenso si Juan. Kaya kong gayahin yun. Kasi nakita ko paano umasenso yung gym business niya eh. Pero hindi natin alam, may mga, may mga ibang mga rason behind that para bakit naging successful si Juan. So, doon ako pumapasok ngayon na at least na i-guide ko rin yung kliyente. Kasi, kagaya na sabi mo, iba yung PT, iba yung business na talaga eh. Oo. So, doon ako makakatulong. Pero sa ngayon, sir, naghahanap pa lang kayo ng pwesto. Yes sir, naghahanap pa lang kami ng pwesto. Pero kasi kaya kami nagpunta na dito para may idea na kami kung sa ganitong space, ganito yung budget. So, na-adjust din namin kung ano yung hahanapin namin space. Tama yun. Tapos, maski doon sir maski sa paghahanap ng space, matutulungan kita. Kasi, eto ngayon, baka eager ka ngayon na mag-open na kagad ng gym mo. Kung ano yung una mo makitang pwesto, yun ako kagad kukunin mo. Lalo na kung sa bandang Pasig ka ba kukuha. Alam mo naman, medyo mahal ang dyan, ang mga upahan dyan eh. So, may mga price ranges kami na sinasuggest doon sa client. Kasi, ang common mistake kasi nung mga napasok sa business, lalo na yung uupa, pag may nagustuhan silang pwesto. Tapos, i-open nila yung business, pero hindi nila pinag-iisipan yung mga pricing nun. Kasi, may kakompetensya ako, mga isang kanto, dalawang kanto mula dito, 50 pesos per buhat, gayahin ko na rin siya. So, magkaiba kasi magkaiba ng mga aspeto doon sa gym na yun, maaaring mas mura yung kabila. Diba? So, kailangan i-adjust natin yun to the point na para gaya na sabi ko, na kaya may mga gym o kahit anong negosyo na napupuno eh, pero lugi. Kasi nga doon sa pricing eh. O tapos, sa totoo lang, may computation din kami sa ilang tao ang kakasya doon sa gym. So, naman yung ginawa ko, formula lang yun. So, at least yun, may guide ka. Kasi baka mamaya, sa sobrang mura mo, napupuno siya, pero lugi ka. Kaya dapat yung presyo mo, ma-adjust natin kung ano yung kailangan mo. So, dapat yun, pinag-iisipan yung presyo. Okay lang yun kung okay lang yun kung hindi ka naupa. Wala kang habulin ibang gastos eh. Tapos, syempre, pag hindi ka naupa, usually sa'yo yung property,
hindi wala ka rin binabayaran sa tao kasi baka it's either sa inyo o dalawa ang magbabantay nung pwesto. So ngayon, kailangan mga pag-aralan natin yan. So, ang price ranges kasi talaga ng iniisip ko is 15 to 25,000. Doon sa 50 square meters yun sa 50. Pero, syempre, iba-ibang lugar iba-ibang presyo. Pasig, baka mas mahal yan. So, pwede kang mas mahal doon sa 25. Pero from there, kailangan pag-aralan natin ngayon magkano yung presyo na ilalagay mo doon. Oo. Para hindi naman talaga, pag minsan kasi, yung common mistake, ang goal nung mga tao, nang nagnenegosyo, mapuno palagi. Pero hindi nang laging goal Pwede kang hindi napupuno, pero kumikita ka. Kasi, madi-differentiate natin yan kasi baka mamaya may mga market na may mga kalabang ka. Lalo Pasig, sigurado ako. Madami dyan. So, kailangan alamin mo una, ayun, yung libre na to. Yung sa seminar ko kasi ito yung diniscuss ko yung marketability. So, kailangan alamin mo muna yung marketability ng lugar Okay, paano malalaman yun? So, alamin mo muna yung doon sa akin kasi, ang formula ko niyan, inalam mo yung populasyon ng lugar. Yung populasyon ng lugar. Tapos, kunin mo yung mga gym around the area. Tapos, di ba sabi ko sa'yo, may bilang kami kung ilang tao ang kakasya sa isang gym. So sabi ko, katulad dito sa amin, halimbawa, ito madali 100,000 ng tao dito sa Cavite City. So kukunin ko lang yung 5%, itatimes ko sa 5% para makuha ko kung ilang tao yung pwedeng pumasok sa gym, yung client mo. So 5,000 katao yun. Sa 5,000 katao na yun yung willing mag-gym. Tapos bilangin mo ilang gym meron dito sa Cavite City. Kunyari, 4 na gym. Tapos bawat gym may 250 square meters. So, 1,000 square meters yung 4 na gym na yon. So, ibig sabihin nun, ang formula ka naman nun, kada isang square meter, isang tao yon. So, kung 1,000 square meters lahat, ibig sabihin, may 1,000 katao ang pwede mag-gym doon sa isang araw, hindi siya sa isang oras. Kumbaga, buong araw, kunyari, sa 250 square meters, 250 katao ang kakasya doon sa isang araw. Pero, buong araw yon. Okay. So, kung 1,000 katao yung nako-cover ng mga gym dito, 5,000 pa yung market. Di ibig sabihin may 4,000 pang hindi nasa-serve. Kaya nung nagtayo ako ng 1,200 square meters na gym, kaya kong nakakuha pa akong kliyente. Plus, walang biro. Siguro mula last year, isipin mo 13 years na kami dyan. 13 years na. Pero last year, 2 pa yung nagbukas na gym. 2 gym. Ibig sabihin, kung normally, isipin mo, hindi na ako magbubukas doon kasi andun na si Gym Republic. Nakita nyo naman, ang laki-laki. Ang hirap talunin yan. Pero ang totoo nyo, hindi mo ako kailangan talunin kasi pag nagtayo ka, may makukuha ka pa rin market kasi malaki pa yung market. So, ganun yung dapat gagawin natin doon sa inyo. Ngayon, ang tanong niya, paano pagka kunyari saturated na? Paano kunyari kung puno na? Ang dami nun yung gym. That's about the time nagagawa tayo ng special something doon sa gym mo. Kumbaga, doon sa discuss ko sa seminar, inalimbawa ko dyan yung Blue Zone. Yung Blue Zone, i-check mo sa FB yun. Kila Sir Rocky daw din yun Yung ginawa nila sa gym nila, exclusive yun para sa mga senior citizen, pang matatanda. Siyempre, kunyari, ako, senior citizen ako, tapos gusto ko mag-workout, mahihiya ako pumunta doon sa Mahihiya ako pumunta doon sa gym na alalaki na ng katawan, tapos mga bata pa. Tapos sa mga machines doon, puro mga barbell na bubuhatin mo pa. Di ba, alam mo naman yun, pagka may edad, mas maganda selectores na lang. So, nung ginawa nila Sir Rocky yun, nagkaroon sila ng sarili market. Sa BF sa BF Homes, ang daming high-end gym doon. Pero, nagawa pa na rin lang mag-put up kasi nga may market. Or, sabi ko, pwedeng women's gym lang. Kasi may mga babae pag minsan na naaalangan mag-gym, kahalbilo yung mga lalaki. Di ba? Tsaka, kunyari, may asawa. Magpapaalam sa'yo yung asawa mong babae na mag-gym ako. Mag-iisip ka pa Baka mamaya ano pa mangyari sa'yo doon? Baka kung ano man. At least sa all women's gym, kayo-kayo lang doon. Kumbaga, hindi ka matatakot. Di ba? So, may market pa rin doon. Yun yung sinasabi ko. Kung just in case na puno na yung market, pwede kang specific, special kind of gym. Or
Pwede mas maganda. Kahit may market pa na nandyan, pwede ka pa rin mag-specific. Kasi, maganda kasi doon, may target market ka talaga. Kasi sir, yung gym dun sa mismong barangay namin, nagsarado. Ano reason? Parang tinamad ng Oh. ayos ng papers eh. Oh. So, bilang ano doon na parang isa ako sa pioneer na Gym doon. buhat doon. So, sabi niya sa akin na magsasarado na daw siya. So, nagkaroon ako ng idea na bakit hindi ako magtayo dito. Walang kalaban. Kilala ako na naging trainer din na sabi, ano, may edge, may laban. Tsaka may existing market na kasi. Yes. Yun yung maganda doon. Nawala kasi yung gym, kaya alam mo, may mga nagji-gym na. Pwede mo palang dagdagan na lang kung sakasakali. Kaya yun, doon ako naghahanap sa area namin. Tama yun. Kahit yung bahay lang na may parking space na Perfect yun. Mas maganda yung sinasabi niya yun. na magkaroon lang ng ano eh. Kumbaga, diyan kami titira kasi walang parking yung sa amin. Diyan kami titira pero gym yung ibaba yung parking. So, yun. Kaya, So sir, matanong ko, sa ngayon naupa kayo? hindi Ang sir, sa tinitirahan? aming bahay yung Okay. Kasi kung naupa kayo, mas magandang option yun, sabi mo. Kasi at least, pwedeng hindi ka na doon sa inuupahan mo, pwede ka lumipat doon sa bago na nandun ka ngayon sa nakatira sa taas. Pero okay naman yun. So, mas practical sa totoo lang na doon ka na sa residential talaga. Kasi ngayon, sir, yung 15 to 25,000 baka malaki na yun. Baka baka kaya mo pa mas mababa doon ngayon. actually, dun sa gym dun na nagsara, sir, maliit lang. Pero, nagsisiksikan yung mga tao doon kasi yun lang ang gym. Oo. Hindi na namin kailangan magpunta ng kabilang barangay, magpunta ng kabilang ibayo para lang mag-gym. Kumbaga, nasayang lang eh. Alam mo, yan yung palagi, kaya buti lang binidyo natin eh. Kasi yan yung lagi kong sinasabi doon sa video ko. Maraming tao kasi gusto palagi sa commercial. Tama naman doon, maraming tao sa commercial, pero mind you, na yung tao sa commercial galing sa residential. So kung naandun na yung gym sa residential, pupunta pa ba ako ng malayo? Nandito ka na sa labas eh. Yung bench press ba nung naandun sa residential, sa bench press, mas lalaki katawan mo sa commercial? Hindi eh. Kagaya na sabi mo, puno na kagad kayo pa lang doon eh. Totoo yun. Kaya mas practical yung yung ganong klase. At kunyari lang na makakita kayo ng paupahan, tapos garahe, malay mo, baka pwede, sa Pasig, dami tao, may mga bed space dyan, pwede pa ipa-bed space yung yung kwarto na andoon. So, kaya hindi ka matatakot talaga na, hindi ka matatakot na sumugal doon sa negosyo na yun eh. Oo, tama naman yun, sir. Bago pa kami magpunta dito, so naka-ready, talagang ready. Kailangan ready tayo mag-asawa kung ano man yung gagawin natin dun, kung paano i-set up. Kaya, sir, ang tanong ko din, so, for example, nakakuha kami ng mga gamit na, so, paano po ba yun? Yung pagdala ng chip ng gamit, kasama na dun sa Hindi pa sir, may additional yon. Depende kasi sa lugar at laki ng package. Kasi actually, lang naman kami, nag-transportify. Kasi at least yun, mauna, mas mura. Pangalawa, standard yung computation eh. Itatype lang namin kung saan lugar, si Transportify na magbibigay. Yun lang din naman ang babayaran nyo. Yung installation yun, sir, paano po? Kung within Metro Manila, sir, at package ang kinuha nyo, free na yon yung installation. Pero yung delivery, may bayad po yun. Oo. Okay. So, nandito naman din po yung mga ito, yung mga package. Oo. I-PM mo ako, sir. I-send ko sa iyo yung video niyan. Kasi baka mas madali maintindihan sa video. Kasi may mga equipment kasi ako dyan na wala sa iba. Kagaya ng Super Rack at saka Smith Machine eh. Yung dalawa na yan, pag pinagtabi mo kasi yan, una, yung Super Rack, yung kanan, lat pull down. Yung unahan, squat rack. Yung kaliwa, kalahati ng crossover. Yung Smith Machine naman, kung familiar ka naman sa Smith Machine yung unahan. Pero yung kaliwa, rowing machine. At yung kanan, kalahati ng crossover. Kaya pag pinagtabi mo itong dalawang kalahati, isang buo siya. Nakita ko yun, yung nila Oo. nagulat mo. Sabi ko, ang ganda nito, nandun na lahat. Sabi ko gano'n.
hindi siya kakain ng malaking space, pero ang daming tao, 6 na tao sabay-sabay, tapos ang daming magagawang workout. Lang siya. Tama yun. Kaya yun, practical yun, sir. Kaya yan mga packages ko, meron palaging ganyan kasi hindi ko mailagay, kasi inilagay ko dyan yung yung kunyari, wala yan. So maglalagay ako ng crossover, maglalagay ako lat pull down, ng rowing. Malaking space na yung kakainin niya, mas mahal yung magagastos pa ng kliyente. Sa package C, makakatipid ka ng 30 to 40,000 dyan. Kesa sa hiwalay-hiwalay. Oo. Kesa sa hiwalay-hiwalay. Nakita ko na kagad sabi ko. Pero ngayon, sir, ano yung work mo? PPT. Yun kasi pwedeng naandun ka na rin. Yun din yung ko eh. Yun din yung ko dun sa sa seminar ko. Ikaw na rin mismo. Pero pwede kang maningil kasi. Maniningil ka rin kung paano. Dati kasi, alam mo ito yung sakit ito yung sakit ng mga PT, ng mga may-ari ng gym, at saka ng kliyente. Usually kasi, hindi ko natatanong kung saan nag-PT, pero usually kasi, yung gym, na may PT, binibigyan sila ng quota. Ngayon, kakadikdik ng may-ari ng gym na magkota ka na magkota, benta siya ng benta ngayon. So pag nagbenta naman siya, yung kliyente, natotoxic kasi kabibili ko pa lang sa'yo ng PT, tapos bebentahan mo uli ako. So, hindi maganda cycle. So, ako, ang suggestion ko dun sa mga PT na nakikinig sa akin, sabi ko, it's either, wag ka nang, it's either, kung nag-employed ka, i-consider mo yung mag-freelancer. Yung freelancer naman, maraming klaseng freelancer. Pero yung sa akin kasi, yung ginagawa namin ngayon sa Gym Republic Lipa City, dahil malaki siya, so, instead na magtatayo ka kagad ng sarili mo gym, kung wala ka pang sariling gym, pwede ka mag-freelancer sa Lipa. Pero sa Lipa, parang may rental ka sa akin. So, pero yung rental na yon, exclusive ka naman. Kumbaga, walang ibang makakapagturo doon sa gym na yon. Tapos, pati kami, pwede kami magbenta, nagbabato kami ng kliyente. Kumbaga, sabi ko nga, doon sa 10,000 kasi, doon sa Lipa, yung parang freelancer fee namin. Pero ito yung maganda. Doon sa freelancer fee namin, guaranteed yun ng 4 na kliyente kagad yung ibebenta namin sa'yo. Ngayon, 5,000 pesos kasi yung sinil namin, standard kami doon, 5,000, pero isang buwan. So, ibig ko sabihin, kaya nga, hindi mo kailangang magbenta kami, buwan-buwan, pwede kami mag-guarantee sa'yo. Kaya, kasi pag minsan iniisip nila na, ang hirap naman niya, magbabayad ako sa'yo, wala pang kasiguraduhan kung kikita ako. Kami mismo magbebenta. Ngayon, ganun na, tapos sabi ko, pag hindi mo pa kaya, pero pag kaya mo na, sabi ko, pwede ka magsimula ng ilang gamit doon sa bahay mo, yung kliyente mo ngayon, doon mo na papupuntahin sa Tapos eventually, dahan-dahan dumadami. Hanggang maging commercial gym yung lugar mo, kahit pa na nasa bahay ka lang, di ba? Kaya yung mo, pinaka-level up na yon. PT ka, may sarili kang gym, tapos doon ka mag-PT. Dalawang business yun, sir. Kaya consider mong hiwalay kasi dati, may mga kliyente ako na PT rin, pero para lumakas yung gym nila, sila na nagtuturo. Pero, kailangan mo i-consider, dapat bayaran mo yung sarili mo. Kasi nagtatrabaho ka eh. Iba naman yung negosyo ng gym, iba rin naman yung PT. Pwede mo, ako, ang suggestion ko sa'yo, pwede mo ibigay ng libre, siguro, kaya sa amin, bibigay yung 3 free na PT sessions. Ito, makikita ng mga manonood. Ang maganda kasi, pag pinagtapos sila ng 3 PT sessions, dapat yung ipakikita mo sa kanilang program, yung hindi basta-basta nila kayang i-research ba sa yung parang pararamdaman mo doon sa kliyente mo na, ay, hindi ko alam to. Para na sa gano'n, magiging dependent siya sa'yo. Sige na nga, magtatry ako sa'yo. Di ba? Kailangan hiwalay yun. Hiwalay yun. Kasi, ang tawag dito, nagtatrabaho ka eh. Di ba? Plus, yun yung sabi ko pa, ito, bonus ulit. Kailangan mo i-BIR yan. Maraming takot sa BIR eh. Sabi, sa mga videos ko, nawiwirdo ako doon sa mga sumasagot, palibasa siguro, walang negosyo. So sabi niya, may permit kasi sa City Hall yan, may BIR yan, kakainin ng ng gobyerno yung kita mo. Hindi totoo yun talaga yun. Hindi totoo. Ito sabihin ko, bakit kailangan mo yun? Una, kailangan mong mag-build ng rapport sa mga financial institutions. Kailangan mong, ang suggestion ko to, may BIR ka. Tapos lahat ng kita mo, ipasok mo kagad sa bangko. Tapos pwede mo na i-withdraw. Hindi mo kailangan ipunin to eh. Ang kailangan lang makita ng bangko na may pumapasok at may lumalabas.
Ayaw pa nga ng bangko na pasok ka lang ng pasok ng pere. Ang gusto niya gumagalaw. Ibig sabihin yung negosyo mo, liquid. So, pasok mo lang. Gusto mo bukas i-withdraw, okay lang. Kasi ganoon naman ako. Lahat ng mga branches ko, halos araw-araw nagde-deposit. Tapos, ang BIR kasi, hindi naman siya lalo na sole proprietorship. No, hindi naman korporasyon. Hindi naman lahat ng benta mo is i-deduct na nila yan. So, ang mangyayari na ngayon, sasuggest ko, which is ito, legal to. Okay, nagtayo ka ng gym. Kunyari, 50,000 yung benta mo. Pero yung 50,000 na yun, hindi naman yun hindi na itatak sa'yo ng BIR. Ang itatak sa'yo ng BIR, magkano yung kinita mo. So, eto kayo, para makuha mo kung magkano yung kinita mo, kailangan makuha mo magkano benta minus yung expense. Okay. So, ano yung expense? Kasama doon yung upa. Okay. Kuryente. At higit sa lahat, mga pasweldo. Okay. Ito. So, kunyari, 50 mil yung sales mo. Tapos lalabas 20,000 yung gastos mo. Kunyari, upa, kuryente, di 30,000. Pero hindi pa talaga 30,000 yung nun. Kasi bakit? Bawas mo yung sweldo. Wala kang tauhan. Ikaw, PT. Ikaw, kahera. So, dalawa kayo nagbabantay doon. At legal yun na nasweldo kayo. Pwedeng nasweldo mo 15,000. Sweldo mo 15,000. Wala na kinita yung gym. Ano ba bayaran mong tax doon? Wala. Pero ang susunod na tanong, teka lang, may 15,000 ako na sweldo. Baka naman may tax ako. Di ba? May ITR kasi yun. Ang 15,000 na sweldo is exempted pa sa tax. So maganda ngayon ito. Okay, after a year or two, gusto mong umutang sa bangko, gusto mong mag-expand ng negosyo, kaya ka nang pautangin ng bangko kasi hahanapan ka ng 2 years na na ITR. May mapapakita ka. So, hindi dapat natatakot yung tao sa Hindi dapat natatakot yung tao sa BIR. Kasi may proseso, legal naman yung sinasabi ko na yon. At hindi rin ako nagtuturo ng mali na nagtatrabaho ko naman doon, nagbabantay ka, ikaw nagtuturo ka, may sweldo dapat yun. Oo, so yun. Kaya I suggest ko talaga, pagkuha mo nung permit, kasi yung permit, after mo di ba sabi mo, parang nagka-problema ba doon sa mga papel-papel yung yung dating gym ba? Hindi naman, sir. Parang yung dating, yung sa amin, yung pinag-gyman lang namin noon. Parang hindi naman, tinamad na sigurong mag-ayos or... Pwede. Resus niya, oo. Kasi ako naman, kahapon may kausap ako Shoutout doon sa kausap ko from Calamba. Sabi niya, yung mga nag-gym daw sa kanya kasi, mag-gym, tapos saglit lang, aalis na, so nawawala ka agad. Tama naman yun Kasi baski ikaw siguro, marami kang kliyente na hindi naman kaya ng buong taon mag-gym Magpa-plateau yan, magpapahinga yan, mapapagod yan Pero cycle yan, may mawawala, pero dapat may bababalik. Kaso natitigil pag minsan doon sa, established na yung gym ko Bala na kung sino pumasok. Pero dapat constant yung marketing mo. Constant yung malay mo Totoo na nagpipiti ka. Diba? Ang suggestion ko sa'yo, mag-reels kayo. Napaka-effective nung reels Alam mo sa totoo lang, yung YouTube ko, napaka-effective kasi dati, nagbabayad pa nga ako ng sponsored ads. Eventually, kita mo ngayon, kumikita pa ako ngayon. Imbis na ako nagbabayad kay Meta o kay YouTube, ako na yung binabayaran. So, tapos ikaw, nagkakaroon ka rin ng pangalan doon sa industry. Si coach, nagtuturo, ganito. Nagkakapangalan ka. Yun ang suggestion ko. Dapat constant yun. Na lagi ka nagpo-post. Pero, ang pagkakamali naman ng iba, nagpo-post ka doon sa page mo lang. Tapos, ang nakakapanood yun, mga nakakakilala lang sa'yo. So, dapat yung may post mo sa ibang lugar. Sa ibang page. Kagaya nung mga suggest ko, yung mga community pages. Sigurado ako sa Pasig, may Pasig online market, online selling. Doon ka magpo-post kasi alam mo bakit? Lahat kasi ng mga majority nang nandoon, taga-Pasig. So pag nag-post ka doon, ang makakapanood, taga-Pasig. Kasi pagka minsan nag-sponsored ads pa, nakakapanood ng sponsored ads, buong Pilipinas. Di ba? Hindi naman makakapunta sa iyo taga-ibang lugar. At least yung sa iyo, organic na taga-Pasig. Tapos continuous lang, sir. Continuous lang. Na pinapakita mo, may nag-gym, saan yung lugar mo. Kahit nga liblib yung lugar, basta pwedeng puntahan ng
ng tao na sasakyan, pupuntahan kayo doon. Promise. Pero yung idea nyo na residential yung ano, next best thing yun kaysa doon sa own mo, kaysa sarili mo, susunod na pinakamagandang sitwasyon sa residential kayo umupa para kumuha nung gym nyo. Dahil ko natutunan sa inyo. Okay. Kaya nga sir, mabisan, kaya gusto ko naka-video kasi sayang yung hindi, oo nga eh. May mga clients ako gano'n eh, pero okay lang. Pero kasi sayang, kasi marami rin, kunyari, napanood ng ibang tao yung video, may matututo eh. Kasi pag sa totoo lang, pag minsan, iba-iba yung mga tanong ng mga kliyente. Tapos meron yung parang very rare na ma-discuss, na hindi ko na-discuss sa video ko, sayang, na hindi may pakita. Isa pang natutunan ko sa inyo, sir, yung logo, yung G, Ano ba yan? Tama yun, tama. Gym ang ginagawa. Di ba? Ako, sir, yung unang-unang gym ko kasi, ang pangalan, Cavite Fitness Center. Tapos, ang haba nung signage ko. Tapos, in background nun, may mga malalaking tao, tsaka mga sexy. Kaya yung font, maarte na yung font, may background pa, hindi mo na halos mabasa kung ano yung pagdaan ng tao, malayo na, binabasa pa niya. Ang goal mo kasi, hindi malaman, makilala yung gym mo. Ang kailangan malaman na nandoon ka, na may gym. Tapos sa loob ng gym mo, dumutagtaran ng kung ano man yung pangalan ng gym mo. Kasi importante, pagdaan ng tao, katulad yan, yung Gym Republic, no, nabago na nga lang ng logo namin, pero prominent pa rin yung gym. Yung Gym Republic, ganito logo namin noon eh. Kaso, pinapatent ko na kasi. Kaya, hindi mo siya mapapapatent na ganito kasi marami na. So, ganito logo namin, gym. Tapos, alit ng Republic sa baba. So, yun yung importante. Kung mahaba man yung pangalan ng gym mo, di alisin mo na yung pangalan, GYM na lang. Para pagpunta ng tao, may gym. Yun eh. Kaya may napadaan, may gym yan. Yun yung goal. Yan, sir. Hindi mo maano yan. Hindi mo makikita sa libro yan or sa ano. Kasi sa experience ko kasi yun eh. Personal experience ko yan. Kaya which is, yun ang sinasabi ko ngayon. Yung pagkakamali ko noon, yun yung sinishare ko sa inyo. Parang huwag nyo nang tularan. Di ba? Kaya mas mabilis yung progreso eh. Parang ikaw, kunyari, ito, yung natutunan mo based on experience, ito yung mga ginawa ko, kaya ako nag-improve. So yun yung tinuturo mo ngayon sa kliyente mo, yung mga natutunan mong tama. Hindi mo natuturo yung mali, pero isi-share mo sa kanila, nagkamali ako eh. Kaya wag mo nang gawin. Yun yung advantage nung ganyan, nagsisimula ka namin nagtuturo talaga.